Pati ang mga eksperto kung kaya pa bang baliktarin ang unanimous na desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. May mga nagsasabing dahil sa desisyon ng Korte Suprema, pinahirap nito ang paghahain ng impeachment complaint. Saksi, si Maki Pulido. Naghain ng joint motion for intervention at joint motion for reconsideration sa Korte Suprema ang mga kinatawan ng makabayan at mass leaders. Hiniling nila na baliktarin ang naunang desisyon ito na nagsasabing unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. There is no grave abuse of discretion on the part of the House of Representatives. They are presumed to have acted regularly and in good faith. A presumption that petitioners failed to rebut with any contradictory evidence. Unanimous ang desisyon ng Korte Suprema. Kaya sa deliberasyon ng Senado bago nila i-archive ang reklamo, sinabi ni Senator Rodante Marcoleta na imposibleng magbago pa raw ang desisyong ito. Ito pong ganitong klaseng desisyon, talaga pong wala na pong kaduda-duda na kahit po mag-file pa tayo ng motion for reconsideration. We are hoping against hope. It is as if we are wishing for the moon. Pero giit ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, hindi ito imposible. May mga kaso raw na kahit unanimous decision ay binabaliktad pa rin ng Korte Suprema. Isa dito ang 2016 ruling na pansamantalang nagpatigil sa field testing ng genetically modified organism o GMO. That was a unanimous decision by the NBank and was also reversed. No? So may precedent dito. Ayon naman sa presidente ng Integrated Bar of the Philippines na si Attorney Alan Panolong, totoong may binabaliktad na unanimous decision pero bihira lang daw ito. There are instances that the court reverses itself, no? But it is very seldom. Isa sa pinagbatayan ng Supreme Court sa desisyon ito ay ang Anilay News report na hindi raw pinagbotohan ng plenaryo ng Kamara ang Articles of Impeachment bago i-transmit sa Senado. Pero sa isang pahayag nilinaw ng ABS-CBN na wala silang sinabi sa kanilang ulat na nai-transmit sa Senado ang Articles of Impeachment nang hindi napagbotohan sa plenaryo ng Kamara. Sa inihaing motion for reconsideration sa Korte Suprema ng Kamara, ipinunto nilang malinaw sa House records na pinagbotohan ito sa plenaryo bago i-transmit sa Senado. Pagkatapos nito ay pinagbotohan naman nilang i-archive ang mga naunang impeachment complaint. You don't even have to be a lawyer. A law student would know that you don't cite news reports to establish a fact. You go to the official records. Sinabi rin ng Korte Suprema na nalabag ang due process nang hindi binigyan ng kopya at pagkakataong sumagot si Vice President Duterte. Sabi naman ng Kamara, walang nakasulat na ganyang proseso sa 1987 Constitution. Kaya sabi ni Carpio, kung ganito ang gusto ng Korte Suprema, dapat ipatupad sa mga susunod na impeachment complaint, hindi sa mga natapos na. The Supreme Court impose this new requirement retroactively. How could the House have complied with this new requirement when it never existed when the House took up the first 4 complaints? Si Pangulong Bongbong Marcos, binigyang diin na proseso lang ang dinesisyonan ng Korte Suprema at walang diskusyon sa mga merito ng reklamo. Let me clarify that. The merits of the case were not examined by the Supreme Court. It just talked about procedure. So the procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. They're not saying that there was no wrongdoing. All they're saying is that you did not handle it properly. That's it. Ayon sa Pangulo, may iba pang paraan para imbestigahan ang mga alegasyon. We have already COA, we have already all of this. I'm sure the House and the Senate will start to conduct further investigations on this. We have all of the mechanisms that are available to us in terms of checks and balances. Sabi ni Vice President Duterte, gusto niyang iharap ang lahat ng ebidensya pero wala na raw pagkakataon dahil na-archive na ang impeachment complaint. Pero paghahandaan daw niya sakaling isampa ito muli. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said,
kinahanglan pangandaman ang tanan nga posibleng mahitabo. So possibly, wala ta kibalo 2026, 2027, 2028 na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. May mga nagsasabing sa desisyon ng Korte Suprema, pinahirap nito ang paghahain ng impeachment complaint na kontra sa nilalayo ng 1987 Constitution. I think the Supreme Court should reconsider because the rules that they provided now, the new rules, will practically make it impossible to file an impeachment complaint. The highest form of integrity is to correct yourself if and when you are wrong. Ang IBP, sinabing bagamat ang hindi pagsang-ayon sa pasya ng Supreme Court ay hindi masama dahil mahalaga ang dissent para manatiling buhay ang demokrasya. Nagbabala ito laban sa pagkwestiyon sa otoridad ng Supreme Court dahil ito ay nakakahina sa pundasyon ng ating legal system. Yeah, we support for the decision because when the Supreme Court decides a case, especially when it involves issue on constitutionality, it is not asserting its superiority over a co-equal branch of government, but it is simply invoking the Constitution. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.